Ayun, dami pa lumalabas, oh. Kailangan lang pigain. Kailangan mo lang himasin. Hey yo, good day everyone. Welcome to another video. This man cannot ride. Another change oil. Kabit muna natin tong filter. Nilagyan na natin ng oil yung kanyang gasket. Okay, finger tight lang muna. And then isunod natin, kabit natin tong drain plug. Okay, so pinalitan ko na rin ng bagong washer. At magkukwentuhan tayo tungkol sa change oil. Ayan, finger tight lang muna ulit. So pag-usapan lang natin, halo-halo na lang to, ano, topics about change oil. Ano yung mga pwede kong i-ano sa inyo, i-share sa inyo. In my experience with changing oil, ang napansin ko, unang-una, wala naman talagang ganong pinagkaiba kung yung change oil na i-warm up mo muna o hindi. Dati wino-warm up ko, dati rin naman hindi. Okay, so in this case, ito overnight parking, iniwan ko dyan yung motor, nag-ride ako kahapon na mabilis lang. Ngayon nung overnight, lahat ng langis bumaba dun sa oil pan, nandun na lahat yung langis. So ngayon pagbukas ko ngayong umaga, na-drain na lahat. Pag binuksan ko na yung oil drain plug, tsaka pag tinanggal ko na yung filter, hahayaan ko yan ng mga 2 o 3 oras pa para talagang tulo siya ng tulo. Eto, nakaka 4 na oras na akong bukas nito. May tumutulo pa rin, oh. Ayun, oh. Siguro isang tulo kada minuto, yun, oh. Meron pa din, oh. May tumutulo pa din. Ngayon, yung mga bagay na yan, hindi yan gagawin sa shop. Hindi yan gagawin sa inyo ng mekaniko nyo dahil syempre nagmamadali sila kasi maraming customers. So mas maganda kung DIY yung change oil para mas hawak nyo yung oras nyo. Alright, so ngayon nahigpit, hand tight na natin yung filter, na hand tight na natin yung drain plug. Time to bring out the torque wrench. O yan, bakit may torque wrench? Change oil tapos may torque wrench. Tama po. Ayan. Meron pong specified, ano, meron po talagang specified na tamang torque values para sa drain plug. Ang mahirap dyan kasi, ang iba, batak lang ng batak, higpit lang naghigpit, hapit lang ng hapit. Ang problema dyan, kapag yan ay na-over tighten, either yan ay pumirme na dyan, mahirap tanggalin sa susunod na change oil. Mas maganda na talagang sundin natin kasi nakalagay yun sa service manual, eh. So walang masama na sundin yun kasi nakalagay nga yun dun, eh. Inilagay nila yun dun for a reason. So in this case, with my bike, this is the 2019 CF Moto 400 NK. It is 21 foot-pounds of torque. So higpitan natin yung drain plug. Wala namang masama kung susundin natin yung yan, oh. Oh, tapos na. Diba? Yun na, 21 foot-pounds of torque na yun. Eto ka pa. Kahit yung oil filter na nakasanayan na natin i-hand tighten, meron din siyang specified torque values. And in the case of my bike, it is 12 foot-pounds of torque. Set natin sa 12. So meron akong oil filter wrench. Wala namang masamang sumunod sa specifications, eh. Sa nakikita kong yun, tapos na. 12 foot-pounds of torque. Alam ko na yung filter nito ay nakahigpit ng tamang higpit. Yung oil drain plug ay nakahigpit ng tamang higpit. Kadalasan kasi sa mga shops,
over tightened, or minsan nga yung oil filter naman is very loose, hinan-tight lang, tinansya na lang. Well, pasensya na, hindi ako sanay sa tansyahan. Talagang denumero ako pag nagtatrabaho sa motor ko. Hindi ako tanga para maglagay ng langis ng kotse para sa motor. Okay, bibigay ko lang 'tong example. Yung 5W40, o sabihin na natin na ang pinaka normal o pinaka standard, pinaka common is yung 10W40. Sisimplehan lang natin, may nag-request nito, pinakasimpleng paliwanag daw nung numero ng langis. Bakit daw ganun? Okay, yung first number ay para sa cold temperatures. Yung pangalawang number is para sa hot temperatures. So yung 10W ay tamang-tama lang para sa lamig ng panahon natin, at yung 40 tamang-tama lang para sa init ng panahon natin. Ang silbi nung dalawang numero na yan is para ma-extend yung performance ng langis sa mas malawak na temperature ranges. Okay, pwede siya sa malamig, pwede siya sa mainit. Okay, so yung 10W40, okay, kung ibababa natin yung first number, katulad nito 5W40, so ito mas nababagay siya sa mga mas malamig pang temperatures kasi compared to dun sa 10W. Meron pa ngang 0W30, 0W20, meron din namang mas mataas yung first number. Let's say 15W30, 15W40, 15W50. Okay, so pang mainitan naman yon. Ang isa sa mga benefits nung first number is yung sa cold start. Kung talagang malamig sa lugar ninyo, nagyeyelo, then mas maganda kung mas mababa yung first number, 0, mas okay. Ibig sabihin, under cold temperatures, mas mapapaikot mo ng mabilis yung langis. Walang problema yung kanyang flow. Yun namang second number, halimbawa kung ito yung 40, so nababagay siya sa Pilipinas. Kung halimbawang ako ay pupunta sa mas mainit pang lugar, pwede kong taasan yung second number para mas maka-cope up yung engine dun sa mas mataas na temperature. So Shell, baka naman ha, napaka-loyal ko sa inyo. So open ako for sponsorship. Okay, so dito sa motor natin, nasubukan na natin ang 10W40. It's an all-arounder. Okay, sinubukan na rin natin yung 20W50. Masyado siyang makupad para sa akin yung flow niya. Hindi siya maayos for cold starts, lalo na kapag yung tag-ulan. Yun ang naramdaman ko. Pero swak na swak naman yung 50 para sa yung upak na takbuhan, kasi hindi na ako tatanggi, hindi na ako magde-deny. Binabakbak ko rin naman to kahit paano. So sabi ko maganda yung 50. Okay, sinubukan ko yung 5W30, which is maganda yung flow, maganda sa cold start. Okay, maganda, gising agad yung langis. Yun nga lang, ramdam ko pag bakbakan na, pag talagang wide open throttle na, nasa 11,000 RPM, tapos babad na babad sa highway, parang ramdam ko parang nagrereklamo yung motor ko. Hindi kaya, nagbe-breakdown agad yung langis. Mas mabilis siyang mag-breakdown kasi nga mainit yung working temperature. So ngayon, ito ang gagamitin natin. This is the Shell Advance Power 15W50. So mas mataas yung 15 compared to 10W. Ibig sabihin, hindi siya ganun kaganda sa cold starts compared to 10. Pero in my experience, believe it or not, hindi siya ganun kalaki ang difference. And ngayon ay nasa dry season tayo. It's Feb, it's March, April, May. Tama-tama, pang summer yung first number ko. Kumbaga bagay siya sa summer. 15W, hindi ko kinakailangan ng mas mababa sa 10. So 15W. Pero ang habol ko talaga dito is yung 50, yung second number. Kasi nga mabababad ako sa long ride na talagang wide open throttle.
So kailangan ko yung langis hindi siya agad-agad magbe-breakdown sa matinding stress o matinding temperatures. So tingnan natin kung meron akong mararamdaman na difference dun sa 50. Again, this is 15W50 compared to yung standard na ginagamit ko na 10W40. Tingnan natin kung gaano kalaki yung difference na ibibigay niya in terms of performance. This is fully synthetic motorcycle oil. Tapos ang hahanapin natin dito, ayun, dapat ang makita natin dito, yung oil specifications nito is pasado siya sa JASO, JASO MA2. Okay? MA2 or MA. Ang MA is para sa mga walang catalytic converter. Ang MA2 is para sa merong catalytic converter. Yun lang naman ang difference nun. And since naka-stock pa rin yung exhaust ni Octavia, may catalytic converter, so MA2. Yung MAB, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, is para sa mga scooters. Okay. So JASO MA2, pasok na pasok. Ang mataas yung kanyang performance rating, APSN, and then fully synthetic. Okay. Price check, nasa 500 to per liter. Ang kailangan ko lang sa motor ko ay 2 liters. Okay, so isa-summarize ko lang yung experience ko sa Shell oils, Shell Advance, tsaka yan, Shell Advance Power. Maganda lahat yung performance ng oil na nasubukan ko sa Shell. And again, sabi ko nga, nasubukan ko na yung from 0, 5, at saka 10W. Ngayon, masusubukan ko yung 15W. So yung pang malamig na temperature, nasubukan ko na lahat. Pati yung 20 nasubukan ko na dati, pero ayaw ko nga ng 20W. In terms of hot temperature, nasubukan ko na yung 30, which is it's okay, pang daily. Nasubukan ko na yung 40, which is the overall standard. Tapos ito, susubok tayo ng 50. Tingnan natin kung mas maganda yung performance niya kapag as in mainit ang ride, bakbakang ride. Ayan. But overall, you are very much safe with all the options from Shell. Again, Shell. Baka naman pag-usapan natin ng sponsorship. But anyway, hindi, pinopromote ko talaga ang Shell. Shell gasoline, tsaka Shell oil. Kasi yun talaga yung ginagamit ko kahit kay Lucy, yung Vios, at kahit kay Sofia, yung race car ko, Shell talaga ginagamit namin ever since. Alright, so nakailan 20 minutes na pala. Thank you so much for watching. Tatapusin ko na tong wait lang. Na-explain ko na ba yung sa performance? Na-explain ko na, di ba? Yung first number is yung ang mahalaga doon is for cold start. Mas mababa, mas maganda for cold start. Depende sa lugar. At yung second number is para naman sa kapag bababad ka sa yung wide open throttle, high RPM, long rides, babaran, mas maganda yung second number, mas mataas. Na-explain ko na naman, di ba? Okay, sige. I'll finish up the oil change. Kung may questions kayo, shoot nyo lang sa comments or punta kayo sa Facebook Man Cannot Ride page. Maraming nagtatanong doon. Simutin natin ang bawat patak kasi mahal to.